Hey, ako si Sir John at ito ang Sinag Agham. Sa araw na ito, nais kong ibahagi sa inyo yung aking effort para makatulong sa ating mga science teachers sa pagbabagong naganap sa ating Department of Education. Kung noon, naalala ninyo ako bilang teacher na gumagawa ng senior high school video lessons, ngayon, mas pinalawak at mas pinalawig ko yung content na sumasakop na rin sa grade 7, 8, 9, at 10. Um, sa video na ito, ipepresent ko yung structure ng lesson at yung purpose kung bakit ganun yung pagkakagawa ko ng structure. Ready? So, makikita ninyo na nasa taas yung siguro masasabi kong um, foundation nitong structure na ginagamit ko para sa lessons ko, which is phenomenon and context-based learning. Um, sa kasalukuyan kasi ako ay nagtatrabaho sa ibang bansa at isa sa mga na-realize ko, yung learning experience ng mga students bukod sa science should be experiential, kailangan din natin silang i-expose sa mga nangyayari sa paligid, no? Kailangan natin silang bigyan ng mga situations na makaka-relate sila, unang-una. Pangalawa, may explain nila scientifically. At pangatlo, na yung context ay very relatable sa kanila. So, without further ado, ito yung ginawa natin na material. So, gusto kong magbigay ng sample. Siguro bubuksan ko yung grade 7 level, no? Grade 7 level. Yan. So, pag binuksan natin yung grade 7, makikita ninyo yung tatlong terms. So, lahat ng term na nakikita ninyo, naka-anchor yan doon sa structure ng learning block na ginawa ni DepEd. So, yung competencies para sa term 1, lahat ng lessons, nandito siya. Ganon din sa term 2 at ganon din para sa term 3. Pag binuksan natin yung term 1, makikita natin dyan yung lahat ng lessons na na-develop. So, para sa term 1, meron ako na-develop na 15 lessons. Alam nyo, ang critical dito is paano, bilang teacher, paano nyo pagkakasyahin yung 15 lessons sa binigay na oras na ni DepEd para sa learning block ng term 1. Yun yung challenge talaga. Originally, yung design niya ng isang lesson is for a whole week. Pero alam naman natin na pwede nating, bilang teacher, kaya nating pabilisin yung isang lesson depende sa difficulty niya. At pwede rin naman tayong mag-extend ng mga lesson. Depende din sa kung ano yung nire-require ng lesson. So pag binuksan natin yung first lesson, by the way, ito yung content standards at saka performance standards. Yan din ay galing sa budget of work na nakuha natin kay DepEd. Although hindi ko pa na ilalagay yung pretest para sa grade term 1, still developing yan. Pero yung target natin is magkaroon ng, alam nyo yun, yung complete structure mula sa pretest, post-test, and performance task. Tapos, right now, nagde-develop din ako ng isang system na kung saan, pag nagkaroon na ng test results, yung mga students natin, ipa-plug in siya dito sa system na ginagawa ko and magkakaroon ng data analysis. So, isa yun sa malaking goal ko na sana magawa ko sa very limited time na meron tayo. So, babalik tayo sa lessons. So, grade 7, term 1, i-open ko yung first lesson, which is use of models. So, makikita yung learning competency here, tapos ito yung mga learning objectives. Now, punta tayo dun sa design ng lesson, so, or yung structure ng lesson. So, meron tayong phenomenon,
Meron tayong models, meron tayong core concepts, at meron tayong application and assessment. So, bakit ko sinisimulan yung lahat ng lesson sa phenomenon? Um, Sabi ko nga, bilang guro at doon sa station ko, isa sa nagustuhan ko ay nagde-develop kami ng lessons or nag-implement kami ng lessons na kung saan nagsisimula siya sa mga phenomena. Naka-anchor siya sa isang, it could be a story, it could be a situation, it could be a data, it could be a research. Basta merong situation na doon iikot lahat nung susunod na lessons. Ang ginawa ko naman para dito sa ating website, kada lesson ay merong kani-kaniyang phenomenon. Depende sa connection niya doon sa lesson at competency. So that's the first thing. Secondly, I made sure na yung content ay Filipino-based or Filipino context. Kasi lagi nating naririnig sa ating mga seminar yung localization, something like that. So ako bilang naniniwala ako na mas relatable ang isang lesson o ang isang sitwasyon sa isang estudyante, mas matututo siya dito. So ganun din yung structure ng mga phenomenon. In the future, makikita ninyo na um, merong lugar sa Pilipinas, may pangyayari sa Pilipinas, may barangay context, something like that. Pero yeah, the phenomenon itself ay situation-based, minsan data-based, at Filipino context-based. So, for example, dito sa first lesson natin na use of models, ang learning competency natin is the learners recognize that scientists use models to explain phenomena that cannot be seen or detected. So, paano ko sinimulan yung lesson? So, nag-present tayo ng phenomena. Sabi dito, something is changing but you can't see. So, nung day one, yung tubig, malinis, clear, and then after 3 days, yan yung nangyari. So, pwede nyong simulan yung hook or yung pag-spark ng um, interest ng mga estudyante sa bakit, paano nangyari yun. So, merong konting passage na kailangan basahin. You pour yourself a glass of clear water from the tap and leave it on your desk. 3 days later, you notice that the water looks slightly green and cloudy. You did not add anything. No one touched it. So what happened? Scientists ask the same kind of questions every day about things happening inside our bodies, deep inside the earth, or even inside a single atom. The problem is they cannot always see what is happening. So how do we figure it out? Now, isa sa feature nitong lesson structure ko is we want the students to think, no? Hindi tayo nagpupunta kaagad sa pagsagot kung bakit ganun yung nangyari. We want them to think, to wonder, to ask questions. So ano yung na-observe nila? Let them share. Sa panahon ng artificial intelligence, one of the skills that we really want the students to have is the ability to be confident. So, pag sila kaya nilang magtanong, that the confidence is developed. Gusto din nating ma-develop sa mga bata yung kakayahang magtanong, yung kakayahang mag-imagine. So, yun yung target kung bakit meron tayong structure na ganito. Yung share nila ng observation nila, ano yung mga I wonder statements nila. Of course, meron dyan makakasagot ka agad or makakaisip kung bakit ganun. Pero, alam natin na madami tayong estudyante na kailangan nating engage, no? Na kailangan nating bigyan ng pagkakataon na makapag-isip. No, pagdating sa models, mape-present pa din yung phenomena. But this time, meron na tayong other, models.
Ano 'tong mga models na ito? Ito yung ginagamit um, in teaching mga figures, mga images na naka-anchor doon sa objective and competencies. Tapos, another part ng structure is for the students to put their claim, the evidences, and the reasoning. So, babalik sila sa phenomenon at dyan na sila magbibigay ng kanilang more scientific explanation or view or, their idea about the phenomenon. So, ano yung claim? So, yung claim, ano yung parang initial conclusion nila kung bakit ganun yung nangyari? Ano yung evidence? Ano yung pwede nilang ma-explain kung bakit nangyari yung phenomenon? At yung reasoning nila, yung mas malalim na pag-describe ng explanation nila anchored with, the models na meron sila dito. And then, pagdating natin sa core concept, nandyan na yung definition, nandyan na yung vocabulary, tapos meron din quick reflection. Sabi ko nga sa inyo, malaking bagay para sa akin na i-require natin yung mga estudyante natin na mag-isip, mag-isip, magsulat, mag-express, mag-share. Kasi ayaw natin na magtatanong na lang sila na magtatanong sa artificial intelligence. Magpa-plug sila ng question doon and they will just accept kung ano yung binibigay ni AI. Ayaw natin nun. We want our kids to be thinking. We want our kids to develop the thinking skills, critical thinking skills, confidence. Kasi yung mga skills na yan will eventually be useful para sila, pag ginamit nila yung AI, they know how to navigate through it. Hindi lang sila passive na nagpunta sila kay AI, nag-post sila ng prompt, tinanggap nila. No. We want them to be critical with what AI is giving them. And how do we do it? We let them think, we let them write, we let them express, we let them share. So yun yung purpose kung bakit meron tayong ganito. And then of course, we have application. So for example, the inside of Mayon Volcano. So ano yung model niya? Ito naman, naka-base naman ito sa structure ng lesson. Is that a physical model? Is it a diagram? Is it a mathematical model or computer simulation? So, yeah, physical model. How electrons move around the nucleus of the atom. Is this a physical model, diagram, mathematical, computer simulation? So, depende sa objective at depende sa content ng lesson. And then, sa baba, meron tayong design your own model. What phenomenon would you model? What type of model would you use and why? And why and what your model not and would your model not be able to show something like that. So sa application, ganun pa rin, more on ano yung may offer ng mga estudyante. Now, bilang teacher, ang critical dito is how do we guide them into the thinking process. So, dun talaga yung masasabi kong nung dinedevelop ko to, sana equip tayo to lead our students into the thinking process. And then lastly, is the assessment. So, meron tayong explanation tungkol sa, the essential question or the driving question. Tapos, meron din tayong additional explanation para sa phenomenon. Then, of course, the vocabulary check. Tapos yung multiple choice, more on formative kind of questions na related sa lesson. And then, real life application. And then, more on the reflective side, what I have learned, what I do not understand, how this connects to
real life. And then lastly, ito, optional, pero sa tingin ko maganda na tinatanong, maganda na binibigay natin sa mga bata to question themselves. Saan ko hindi naintindihan, um, saan malinaw, or ano yung level ng learning nila sa bawat learning objective. And that's it. Natapos yung lesson episodes. Now, ideally, hindi ito sa isang araw lang, no? Nasa, diskarte talaga ng teacher kung paano niya um, ituturo yung ating mga episodes. Plano mo bang gawin yung phenomenon sa isang araw? Or kaya mo na pagsamahin yung phenomenon and model sa isang araw? Kung ikaw ay naghahabol sa isang lesson, kaya mo ba na i-discuss lahat ng content ng lesson na ito in 1 or 2 days? Alam niyo, nakadepende talaga yan sa ability natin na maging flexible. Lahat naman ng Filipino teachers, ako naniniwala na flexible tayo. So, going back doon sa lessons, so meron tayong lesson 2, yan. So, ito lang, ito naman yung phenomenon ng lesson 2, the smell travels but nothing seems to move. So, nandyan yung kusina, may nagluluto, tapos sa room, naamoy ng bata, so may situation, your nanay is cooking sinigang in the kitchen, you're sitting in your room with the door closed. A few minutes later, you can already smell the soup, even though you never opened the door and no one brought it to you. How did the smell get into you? So, relatable ba siya? I guess. Na-experience pa siya ng bata? Definitely. Makaka-relate pa siya? May isip ba niya yung science in the situation? Tingin ko naman, oo. So, yun. Sana ay um, makapag share in the future. Yeah, so yun yung aking advocacy this time, which is to share the material hanggang sa kung saan man siya makakaabot. Maganda araw sa inyo lahat.